kung basahin natin ang John chapter 6, verse 15. 1 says 15, alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sa palitang gawing hari. Kaya umalis siya roon at muling umakyat ng mag-isa sa bundok. So, ang Panginoon ay discern niya, na kita niya sa mga tao na sila po'y may intention na siya'y sabalitang gawing hari. Yun ang nais ng mga tao. Dahil ang mga tao ito, ang siya nakasaksi, nakakita ng malang ginawa ni Jesus, ang pagpapakain sa 5,000. Kung basahin natin John chapter 6, makita mo natin, yung 5,000 na hindi niya pinauwi ni Jesus. Pero malaga, sabi niya, pauwi na natin sila kasi ang dami nila. So, hindi na sila kayang pakainin. Kahit ilang taon na pagtatrabaho, hindi pwedeng natin silang pakainin. Kaya pauwi natin. Pero sabi naman, hindi niyo pauwi sila. Huwag niyo pauwi. Ano bang nandyan? Konting isda at 5 tinapay. So, sabi naman, okay, sabi niya, bigyan sa akin at ang Panginoon nilipos lang. So, alam niyo po, makita niyo, ang Diyos ay concerned sa mga tao. Concerned po siya sa kailangan ng tao. Hindi po siya hiwalay sa mga pangailangan natin sa araw-araw ng ating buhay. Kundi, ang Diyos ay lagi na dyan. Concerned siya sa ating kailangan. At nakita ng tao niya, ng Diyos ay gumawa na niya wala. Sa konting tinapay, sa konting isda, ay ang 5,000 mahigit. 800 o 1 million, ay sila po ay 10,000, ay sila po ay kumain sa konting bagay. Kaya kung ano nasa iyo, ialay mo sa Panginoon, ay pwede mag-multiply. Pero dahil alam mo kung sino Panginoon, kaya Panginoon ay malakas sa kanya loob, may confidence siya, dahil alam niya ng Diyos sa kanyang Ama ay nandyan siya. Dahil siya magbigay ng Ama, kaya po gano'n lamang. Hindi po siya nagtatabli, nagdalawang isip, na gawin ang bagay na yun. Kaya sa buhay natin, huwag tayo magtatabli. Dahil kilala mo ang Panginoon, kaya ibibigay mo ang buong buo. Ang ating ikapo, ang ating laban pa rin, ibigay natin sa Kanya. Ano mong bagay, sa pangailangan ng ibang tao, ibigay natin kung kailangan. Kaya po, huwag tayo magtatabli dahil ang Diyos ay nandoon.